Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako po ang kawan ng demokrasya nagpapaabot ng isang maligayang pagbati sa ngalan po ng ni Allah. Sumainyosan ang kapayapaan mula po sa mahabagin, pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat. Allahu Akbar. God is great. Mga kaibigan, tulad po ng aking sinabi, tayo po ay nagbabasa ng lahat ng inyong mga komento at sinasagot ko po lahat ng inyong tawag. Maging ito man ay tawag ng mga nagbebenta ng kung ano-ano sa social media, ay hindi ko po pinapatay agad dyan. Sinasabihan kong hindi po ako mo-order at wag na po ninyo akong abalahin sapagkat ginagamit ko itong telepono na ito sa aking YouTube. At sana mag-subscribe kayo, may dagdag pa. Ngayon mga kaibigan, tulad ng aking po nasabi, abay, marami po nagre-react doon po sa aking mga nabigkas hinggil po sa Muslim. Meron natatawa, meron nagsabi, yan po, alam niyo, nakikinig siya sa akin ngayon. I have long ago commented that the Muslims have class. Maraming salamat po. Kasi nasabi ko na bawal sa Muslim ang baboy at kababuyan, yan pong pagbumura. Ang pagbumura ay simbolo ng kawalan ng lohika o ng talino at kababuyan, kawalan ng magkagandang asal at karuwagan. Yan po ang aking pong tingin sa lahat ng mga nagbumura. At yung po mga nagpapaka-Duterte hanggang ngayon, nanghihiram po sila na nakala po nilang tapang. Mali na naman po kayo dyan sapagkat si Duterte ay hindi matapang. Siya po ay duwag. Meron po akong karapatan na sabihin niyan sapagkat ako po ay mayroong karanasan na sa gitna ng kahiyaan niya, kayabangan niya sa kanyang lugar, natakot po siya sa akin, umatras siya. Nag-iisa naman ako. Wala naman akong bodyguard. Hindi naman tayo yung mga medyang mayabang na maraming bodyguard. Isa lamang po ang aking po sigurong kahinaan, pag ako ay hinamon. Ako po ay Muslim, ako po ay Ilocano, hindi po tayo marunong umatras. Sapagkat yan po ay dangal ng aming lahing Muslim. Yan po ang dangal ng lahing Pilipino. Yan ang dangal ng dugong Ilocano. At pag-uusapan po natin itong dugong Ilocano, alam po ninyo, meron po akong istorya sa inyo para mangiti naman kayo ng konti. Meron pong Arabo, nag-aagaw buhay. At ang kanyang puso ay kinakailangan pong may transplant. Ang ibig po sabihin ng transplant, papalitan po yung kanyang puso. Yan po ay matagal nang discovering milagro ni Dr. Christian Barnard. Siguro mga 1961 po yan. Na pwede nang palitan ang puso pag ito ay lumana o ito ay may kapansanan. Ang tawag po sa pagpapalit ng puso ay transplant. Yung pong mga ibang ginawa na pagkatapos po niyan ay bypass. Yun naman pong bypass, yung iyong puso ay mayroong mga ugat na nabarahan, gagawa sila ng ibang ugat na dadaloy papuntang puso at kanilang iiwasan yung ugat na may bara. Pag-iwas, ang tawag po nila sa English ay bypass. Ito pong Arabo na ito, sapagkat mayaman, nagpapalit po ng puso. At ang magaling na doktor dito sa Pilipinas noong araw, yung Dr. Rolando Solis ng Philippine Heart Center. Yung Philippine Heart Center ay isang monumental project ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Marami pong nakinabang dyan. At isa po nakinabang dyan ay ito pong Arabo. Magmula po sa Saudi Arabia, pumunta po siya rito, private plane, siyempre. At dala niya ang kanyang mga sariling doktor para maging assistant ni Dr. Solis.
Yan po ang dahilan kung bakit dito siya inopera. At dito po sila nakatagpo nung katipo niya ng dugo. Alam po niyo ang pinaka-rare, pinaka-bihirang tipo o klase ng dugo ay yung pong type AB negative. Pwede po ninyong i-google yan. Yung pinaka-rare na dugo, type AB negative. Sa buong Amerika, 1% lamang ang nilalang na may type AB negative na dugo. Ngunit, dito po sa Pilipinas, gawa ng yaman nitong Arabo, nakapag-research sila na meron pong isang Pilipino, siya po'y Ilocano, na ang kanyang dugo ay type AB. Nag-advertise sila, ang sabi ng Ilocano, ako ay type AB. Pwede ka ba mag-donate? Opo. So nag-donate po siya. 2 pint. Alam po ninyo yung pint, parang kalahati yata na 1 galon yan. O kalahati ng 1 litro. I-research ko po yan mamaya. Pero ang importante po rito ay nagkaroon ng donor na dugong pambihira, yung AB negative. Meron pala sa Pilipinas. Kung sa Amerika, 1% lamang, dito po nakatagpo sila ng kaisa-isang Pilipinong meron po niyan, type AB. Nasagawa po ni Dr. Solis ang pagpapalit ng puso, transplant, at ito po ay nakapagligtas ng buhay nitong Arabo. Alam po ninyo, ang Arabo, napakayamang bansa, gawa po ng kanilang langis. Yung langis ay nasa ilalim po ng mga disyerto at napakalaki po ng halaga niyan. Diyan umaasa ng supply ng Amerika. Bagamat may sariling langis ang Amerika, meron pong supply na kinukuha nila malaking bahagi sa Saudi Arabia. At diyan po ang dahilan kung bakit kung minsan nagkakaroon ng giyera sa Saudi Arabia para agawin ang kanilang mga reserve na langis diyan. Pero hindi po yan ang issue natin. Ang issue po natin dito ay para mapangiti kayo ng konti. Itong Arabo na ito nakaligtas, mga kaibigan. Successful ang kanyang heart transplant. Pero kinakailangan ibalik after 1 month. Yung unang transplant niya, nag-donate po itong Ilocano ng dugo sa kanya. At medyo napadami yata yung kinuhang dugo sa kanya. Pero okay lang sapagkat ang kapalit naman noon ay $5 million. Isang Lexus Toyota. Ayan po yung mahal na SUV, yung Lexus Toyota. Sa mga barkada ko, meron po niyan ay yung abogado na isa sa mga member ng Carbonell Law Associates Network, si Atty. Rodil Milyado. Yan po ay Ilocanong taga-Tarlac, abogadong magaling, successful, dating provincial prosecutor ng Pampanga, Atty. Rodil Milyado. Meron po siyang Lexus SUV. At dahil po dyan, abay tuwan-tuwa yung Ilocano. Nagkaroon siya ng $5 million. Nagkaroon siya ng SUV. Ang kanyang asawa ay binigyan ng ilang gramo ng Saudi gold, kwintas, at mga iba pang alahas. Napaka-galante pala nung Arabo na yun. At tuwan-tuwa po yung mag-asawang Ilocano. Sila po ay nakatanggap ng $5 million. At times ano po yan ngayon? Times 157. Last year po nangyari ito, siguro times 150. Ganun pa man, naging matagumpay ang pagliligtas ng buhay nitong Arabong mayaman. At siya po ay nagbigay ng pabuya $1 million sa Ilocano donor, nagbigay ng Saudi gold para sa kanyang asawa, nagbigay ng SUV
Yung po bang parang mga jeep na malalaking air condition, ang ibig sabihin ng SUV ay Sports Utility Vehicle. Yan po yung mga Toyota, Nissan, yung mga malalaki na akala mo van pero apat ang pinto. Yung iba niyan ay 4x4. Itong binigay sa Ilocano, 4x4. Ibig sabihin, pwede pong umakyat ito ng mga bundok, matataas na lugar, at pwede rin itong tumawid ng mga ilog, baha, sapagkat yan po ang isa sa pinakamaganda, isa sa pinakamahal na SUV dito po sa ating pong planeta. Yang Lexus Toyota. Anyway, ganun po nangyari. Pagkatapos po ng isang buwan, kinakailangan na naman bisitahin ni Dr. Solis yung kanyang ginawa. At ito ay panibagong operasyon. Inopera na naman yung kanyang check up ng kanyang heart transplant. Ngunit muli, kinakailangan na naman ng dugong AB negative na dito lamang sa Ilocano donor na ito makakamtan. At siya po'y nangyari, naging successful muli ang kanya pong operasyon. Nung naging successful muli ang kanyang operasyon, abay, ang bigay po sa kanya, isang cake na Goldilocks cake, bilang pasasalamat. Nagbigay din po ng 2,000 pesos at nagbigay ng panggasolinang 10,000 pesos para po sa Lexus. Aban, sabi nung ano kaya ito? Darling, bakit nag-usap yung mag-asawa? Baka nagkamali, yung nag-abot ay kumupit. Abay, paano natin tatanungin? Nakakahiya. Gagawa tayo ng paraan na hindi nakakahiya. Sabi mo, salamat dyan sa natanggap mong 2,000 pesos, yung 10,000 pesos na panggasolina, at yung Goldilocks cake ng pasasalamat na kalagay. Thank you very much for saving my life. Pero baka kinupit ng kanyang bodyguard. Bakit dati $5 million ngayon wala pang 50 mil pesos. Abay, tanungin natin, pero mag-iingat tayo ng pagtatanong kasi baka sabihin mukha tayong pera. Di ganun po nangyari. We thank you sa inyong padala na ganito, ganyan. Ang amin lamang kung pinagtataka ay kung ito po ay inyong pinadala, maraming salamat po. Kaya lamang baka po nagkamali ang delivery boy. Sumagot po yung Arabo sapagkat parang kini-question bakit konti na lamang ang kanyang ibinigay na pabuya. Ang sabi ng Arabo, I'm sorry sir that I can only give you so much. You must not forget that after my operation, I already have an Ilocano blood. Ilocano na po dugo niya, kaya po ganun na lamang ang kanyang naibigay. Yan po ang ating medyo kwentong pampangiti sa inyo at tayo po ay magpapatuloy mga kaibigan. Sapagkat kahapon ay panay tungkol po sa Muslim ang ating naging biro, ngayon naman ay tungkol sa Ilocano. Na yung Arabo, nagbigay na lamang ng konting pera sapagkat nasalina na siya ng dugong Ilocano. Mga kaibigan, tayo po'y magpapatuloy. Kaninang umaga, alam po ninyo, alas 4 pala na umaga, nagigising na po ako para magrepaso ng mga Rappler, Inquirer, kung ano-ano mga dyaryo. Doon po tayo sa mainstream media at kung minsan, meron po tayong binabalik-balikan na mga veteran na newspaperman na nagbablog, pareho po ni Christian Isguera. At dito narinig ko sa kanyang resource guest speaker na si
Ronald Llamas, kilala ko po yan. Yan po ay cabinet member ni Pinoy Aquino sa kanyang political affairs advisor. Ang sabi niya, talagang ang tatakbong Pangulo at kanilang pinaghahandaan ngayon at ginagastusan na huwag matanggal sa pwesto bilang Vice President ay si Sara Duterte. Wala raw silang ibang nakikitang kandidato. At ang pangalawa, pag may nangyari kay Sara at ito'y na-impeach halimbawa lamang, ang pangalawang ikakandidato ng Duterte camp ay si Bongo, sapagkat napakayaman pala ni Bongo. Dito po ako nag-isip sapagkat paano magiging kasing yaman ni Sara Duterte ang isang Bongo? Maliwanag po ang kasagutan, siya ay kurap, napakakurap na tao. Yan ang nakabulsa o nakakuha ng pinakamalaking award ng bidding diyan po sa Davao City at Davao del Sur. Napakalaki po yan. Yan po may-ari ng CTLG Construction, Christopher Lawrence Tesoro Go, Bongo. Yan, siya po may-ari niyan. At ito ay napakalaking question, corruption, sapagkat bakit sa pamilya ni Bongo inilalaan yung mga napakalaking flood control project? Mga kaibigan, samantalang ang kanyang papel nung araw, alalay lamang siya ni Rodrigo Duterte. Sa mga tuwid, pag bumabaha ng pera kay Bongo bilang alalay, abay, dilubyo po, daluyong dilubyo ang pumapasok na pera sa mag-amang Duterte. Saan po nanggagaling ang pera nila? Dalawa po ang aking po nakikita bilang isang veteran journalist. Una, sa korupsyon. Pangalawa, sa droga. At tuwing eleksyon, pinakamalaki mula po sa China. Sapagkat tayo po ay nasakop na ng China. Ang nagkokontrol po ng Senado natin, malaking bahagi ng gobyerno maliban sa Malacanang, China. Ang nagkokontrol, lumalabas ang nagkokontrol ng Supreme Court of the Philippines, China. Ang nagkokontrol ng Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, China. Hindi po China na mga Chinoy na sila Lucio Tan o Ramon Ang o Henry C. Ang China na sinasabi po natin, China, komunistang incheck sa Beijing or People's Republic of China sa ilalim ni Xi Jinping. Yan po ang kalalagayan po natin bansa ngayon. At dapat po tayo ay magkaisa na. Palakasin po natin ang mga tinig na pareho po ng kawal ng demokrasya. Pagtulong-tulungan po natin, palakasin natin itong tinig na ito. Sapagkat ang tinig na ito ay hindi po natatakot. O nga pala, nung nagbiro po ako kahapon ng hinggil po sa libro ko, nagkaroon po ng reaksyon na nakakagimbal sa iba, sa aking staff. Sinabi ko na pag umorder kayo ngayon ng libro kong A Country Run Like Hell, ang bansang pinapatakbong parang impyerno, ang cover po ay si Duterte. Sabi ko po, lahat ng umu-order ngayon ng aking libro ay nilalagyan ko ng pirma at dedication. Yan po ay tandaan na nung natanggap ninyo ang libro, ako ay buhay pa, hindi pa tayo nababaril. Abay, meron po nag-react at ito po ang kanyang reaksyon. Tumawag po siya sa akin kahapon. Ang sabi niya, Kawaldi, alam kong ikaw ay hindi natatakot, pero sasabihin ko sa iyo, ang plano sa iyo nila Pulong, Duterte at ni Baste. Masyado mo silang pinahiya, lalo tigil doon sa hamon mo ng duelo kay Mayor Baste. At sila ay nagplaplano na ikaw ay patayin at hindi ka napapaabutin ng 2028. Yan lamang, Kawaldi. Alam ko hindi ka matatakot,
Pero mabuti na nagawa ko ang aking tungkulin bilang Pilipino. Malapit po ako masyado sa pamilya Duterte, pero sobra lang nalalaman ko na pati ang isang makabayang journalist na pareho mo ay nabibilang na ang oras. Ano po ang ating reaksyon? Kaya nga po tayo naghahamon ng duelo, sapagkat sa akin, ang tingin ko sa duelo ay isang regalo na pantayan laban. Hindi po tayo matapang. Hindi lamang po tayo magpapabaya, hindi po ako tumatalikod, at hindi po nahihiwalay sa akin ang aking pong competition license pistol. Pangkompetensya ko po yan. Kayang-kaya niyang paputukan ng maliit na latang gatas pagka pinatunita natin ito sa ulo ni Bato de la Rosa. Hindi ko tatamaan yung kanyang noo, tatamaan ko po yung gatas. Pero pagka nagbumura-mura siya, tatamaan ko po yung pagitan ng kanyang mga mata. Pag siya'y nagyabang pa, tatamaan ko po yung kanyang bibig. Yan po ay sumpa, yan po ay pangako. Kaya wag po kayo mag-alala, yung nag-tip po sa akin, salamat. Yung mga nag-volunteer na maging bodyguard ko, salamat din po sa inyong malasakit. Hindi ko po ugali na magkaroon ng bodyguard. Siguro, pag naging presidente muli, o magiging presidente muli ay Duterte, ito po ang aking paninindigan. Ako po ay mag-ENPA o sasali ako o magbubuo ako ng rebelding grupo upang tagpasin ang dugong Duterte sa ating lahi upang maging persona non grata na ang dugong Duterte dito po sa planeta natin, ito sa ating isla. Yan po ang ating pong paninindigan. Kaya po tayo hindi humihinto sa pagtugis dito sa mga magnanakaw ng kaban ng bayan sa kaban ng bayan. Yung mga Sara Duterte, mali na pinagtatanggol ito ng gobyerno, mali na ito yung pinagtatakpan ng Senado, mali na hayagan, pinapananggalang sinasang depensa nila Escudero, Bongo, Cayetano, Amy Marcos, Bato de la Rosa, Joel Villanueva, traidor. Yan po ay ginagamit ang pangalang Jesucristo para po sa pagtatanggol ng magnanakaw at pangungulimbat. Alam po ninyo, hindi po tayo nangaaway ng relihiyon. Kaya lamang, pagka nasasagasaan po ating bansa, naduduhagi ang ating mga kababayan dahil sa relihiyon. Kahit anong relihiyon, kahit na Muslim pa, tayo po ay nagagalit, tayo po ay nagre-rebelde, tayo po ay nagwawala. Lalo nung ginawa po ni Muslim na Ampatuan, mga kaibigan, yung malawakang pagpatay doon po sa Maguindanao. Abay, ako po ay laman ng mga radyo at akin pong tinutugis ang mga Ampatuan sa media hanggang sila po ay nahuli, hanggang sila ay pinagtatanggol naman ni Salvador Panelo, mga kaibigan. Hindi dahil si Panelo ay traidor, kundi si Panelo ay naghahanap ng pera na kahit nasa kriminal na organisasyon ay kanyang pupuntahan para po si Topacio yan, na kahit na mga waiting lord, drug lord ay kanilang ipagtatanggol dahil po sa greed o katakawan sa pera. Ngayon, ito pong nangyayaring nakawan dyan po sa flood control, kitang-kita natin, lumulubog ang ating mga kababayan, ang mga Pilipino nagtatampisaw sa napakaruming tubig. Alam po ninyo, yung tubig na hanggang hita, lahat ng banyo sa squatter section ay nalulunod. Ibig sabihin yan, naghahalo ang dumi at ang baha, at dyan nagtatampisaw, dyan lumulusong ang mga Pilipino. Bakit? Sapagkat yung solusyon ng gobyerno na pamamagitan ng pera na binabayad ng mga mamamayang Pilipino ay ginalagay sa bulsa ng mga kontratista, hinahati sa mga congressman, hinahati
sa mga senador at isa sa mga nakakuha ng malaking bahagi ay itong si Escudero. Kaya po si Escudero ay kasumpa-sumpa, hindi niya lamang pinagtatanggol ang magnanakaw na panahon ni Sara Duterte, kundi si Escudero ay lumalabas na magnanakaw din. Kaya nga po, ganun pa man, pinapangako ko kay Escudero, sa debate natin, sumipot ka lamang, hindi ko kakalkalin yung baho mo. Ang pag-uusapan natin ay ang rasyonal o kadahilanan kung bakit pinagtatanggol ng Senado ang isang plunderer na pareho ni Sara Duterte. Yung mga pangalan na yan, tugisin po natin. Hindi ko tatantanan yan. Sara Duterte, Escudero, Bongo, Cayetano, Joel Villanueva. Humabol pa itong Jesus is Lord na ito. Kaya pala napakalaki ng inyong building sa Hong Kong. Nakalagay, Jesus is Lord. At diyan po ay kontribusyon ng mga nabudol-budol ninyo sa ngalan ni Jesucristo. Nakakapanghigil sapagkat sa aming Muslim, dinadakila po namin si Jesucristo bilang Misaya o direktang sugo ng poong Diyos, mga kaibigan. Dito naman, ginagamit si Jesucristo para mangulimbat, humihingi may mga religiyon sa pilitan tuwing samba. Abay, kinakailan ikaw ay magkontribusyon ng iyong pinagpawisang pera para dyan sa ikabubuhay ng kanilang mga ministro. Kanya-kanya pong pananaw yan. Okay lamang yan. Pero pag ginamit ninyo ang Kristo at ang pangalang Anti-Corruption Kuno, panunang SIBAC, Citizens Battle Against Corruption, founded by Brother Eddie Villanueva, laban sa korupsyon, tagapagtanggol ng korupsyon, lalo yung korupsyon sa Bulacan, ang mag-amang Villanueva. Yan po ay ating pong pinaninindigan, yan po ay ating pong kayang patunayan, yan po ang dapat po nating pagtunan ng pansin kung paano papanagutin itong gumagamit ang pangalan ni Kristo para mangulimbat para sa kanilang sariling kapanganan. Abay, duplikasyon kayo ni Kibuloy. Mabuti lang ito si Kibuloy ay na-expose na po. Meron pong isang nag-volunteer po sa atin na malaki ang kaalaman tungkol po kay Kibuloy at ito po ay ating pong dinodocument sapagkat pag kinakailangan po ng Amerika ang additional witness, abay tutulong po tayo, additional evidence, tutulong po tayo. Hindi dahil sa tayo ay maka-Amerikano o hindi dahil sa atin pong isinusuko ang karapatan natin na tayo mismong huhusga sa mga nagkasala sa atin, kundi upang masiguro na panagutin, accountability. Yun po ibig sabihin na accountability, panagutin natin ang mga tao nagkasala sa ating bansa at pag wala po tayong kakayanan, abay, ipasa po natin talaga sa ICC, ipasa natin sa Amerika sapagkat pinapatulayan ng hudikatura sa Pilipinas na sila mismo, ang amo nila ay pera, ang kanilang pamamaraan ay korupsyon, ang kanilang amo ay Duterte, ang amo nila ay China. Ito isang malaking katraidora. Ito'y dapat po natin labanan. Yan dahilan kung bakit nagpapatuloy po tayo lumaban dito po sa ating pong maliit na channel. Bagamat pinagtutulong-tulungan na rin po ito, huwag po kayo mag-alaala, hindi po ako madaling patayin. Marunong po ako magtanggol na aking sarili. Hindi po humihiwalay sa akin ang aking competition na license pistol. At ito po ay gagamitin ko. Pangarap ko nga po makapatay ng masamang tao. Pangarap kong makapatay ng pulis na mamamatay tao. Yan po ay hindi ko po itinatago. At tulad po na aking sinabi, pag naging Pangulong muli, kahit na sinong Duterte o kampon ni Duterte, ako, si Waldy Carbonell, ay sasapi sa
bagong hukbong bayan, New People's Army na mas marangal kaysa sa mga corrupt na mga general ng Armed Forces of the Philippines o mga ninja cops ng PNP. Mas nanaisin ko pong makasapi sa NPA pag ganito ang pagpipilian. Ako po, si Kawaldi Carbonell, ang kawal ng demokrasya, naninindigan sa bawat pong salita na mutawi sa ating labi, ay ating pong pinaninindigan. Yan po hinuhugot po natin sa ating puso, hinuhugot natin kay Allah. Hanggang sa muli, ito po ang Waldi Carbonell nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas.